Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tinipid, substandard o tahasang hindi matunton ang ilang flood control projects sa La Union ayon sa DPWH at Independent Commission for Infrastructure. Ginagawa pa lamang ang isang proyektong idineklarang tapos na. 100 milyong piso ang halaga nito pero ang mga tubo na diskubring peke. Iniwan namang nakatiwangwang ang isa pang proyekto kaya itinuturing na itong isang ghost project. At nakatutok si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. This is a joke. Galit at dismayado si DPWH Secretary Vince Dizon nang makita ang flood control project sa mga bayan ng Bawang at Tubao sa La Union kaninang umaga. Kasama ni Dizon sa inspeksyon si Special Advisor and Investigator ng Independent Commission for Infrastructure na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Unang pinuntahan ang DK at RIPRAP sa Barangay Kalumbaya, Bawang. Nagkakahalaga ang proyekto ng halos 180 million pesos na ayon kina Dizon, inaward sa kumpanyang Silver Wolves. Dapat ay noong Marso pa natapos pero inabutan kanina ang mga trabahador na abala sa pagtatayo ng proyekto. Ikinagalit din ng kalihim ang nadiskubring pekeng tubo na parang idinikit lang sa lupa. Ayon kay Magalong, dapat ay nasa 2 metro ang haba ng mga tubo. Pero sa kanilang nakita, halos wala pa ito sa isang talampakan. Hindi yan tagusan, no? Props lang. Anak lang mga tao. Nakitaan din ng sira ang ilang bahagi ng dike na umano'y bunsod ng pag-ulan. Pinuna rin ang mga ginamit na substandard na bakal at tie wiring sa proyekto. No doubt, kailangan ng flood control dito. So ngayon, ang ginawa namin ni Mayor BNG dito, tinitingnan natin yung quality ng gawa. No? We want to check kung clearly hindi to ghost. No? Kasi nakikita nyo naman, may proyekto. Pero mukhang, base pa lang sa observation namin ni Mayor Benji, mukhang napaka-substandard nito. No? Ang malala, wala pang may pakitang plano ng mga nasabing proyekto. Meron kaming nakikitang mga pattern, no, ng either ghost or yung substandard talaga. Ang isang napaka-importanting pattern na nakikita natin, halos lahat ng nabisita natin mga proyekto, walang maipakitang plano sa atin. No? Yun ang basis eh. Hindi natin ma-assess yan ng mabuti kung wala tayong pinagbabasehan at yun gagi ang plano. We're going to declare this as a crime scene, isa-secure namin to. Kung sakaling merong mag-intrude dito, kakasuhan din natin. Binisita rin ang isa pang flood control project sa Barangay Anduya, Tubao na nagkakahalaga ng 50 million pesos at may lawak na 500 metro. Tinipid daw ang proyekto. Maliban dito, may nadiskubre ring ghost project sa Barangay Rizal, Tubao matapos madatnang nakatiwangwang lang ang hinukay na lupa para sa gagawin sanang proyekto. Ayon kay Magalong, inilapit ito sa kanyang opisina magmula noong naupo ito bilang ICI Special Advisor. Sa ngayon ay ongoing na ang verifikasyon ni Magalong patungkol sa mga detalye ng proyekto. Sa buong Region 1, umabot sa 851 ang nakalistang flood control projects na may kabuuang halagang 39.3 billion pesos. Ika-4 ang rehiyon sa may pinakamataas na nakuhang halaga ng pondo para sa flood control projects sa bansa at ika-5 naman sa dami ng proyekto. Iniutos na ni Mayor Magalong ang pagsuspindi sa mga binisitang proyekto habang patuloy pa ang masusing investigasyon sa mga maanomalyang flood control projects. Questionable nga yung technology na ginamit, no? Considering na nakita nyo naman sa ibang mga lugar, consistent na talagang buhos, di ba? Pero dito, parang stone masonry naman ang ginamit. Bakit hindi consistent yung technology na ginagamit? Bakit iba-iba? Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Sandy Salvacio, nakatutok 24 oras. Pinuna ni Vice President Sara Duterte ang pagtatag ni Pangulong Bongbong Marcos sa komisyong mag-iimbestiga sa mga flood control project. Hinamon pa niya ang Pangulo na tanggalin ang House Speaker. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Ano pa bang komisyon, anong truth commission, anong investigative body pa ang kailangan mo? Ito ang banat ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagtatag ng Pangulo ng Independent Commission for Infrastructure na naatas na mag-imbestiga sa mga anomalya sa mga flood control at iba pang infrastructure projects. Sabi ng Bise, alam naman na raw ng Pangulo ang nangyayari, kaya dapat daw noon pa raw inaksyonan na niya ito. Pag ikaw presidente ba, tapos alam mo na kung anong nangyayari,
Tapos nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng Truth Commission o ng anong komisyon yan? Aaksyonan mo kasi kaagad dapat yan eh. Nandyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. Diba dapat nun, diretso mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo. Sinisikap pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng palasyo at ni House Speaker Martin Romualdez ukol dito. Natanong din ng VP sa kondisyon ng ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang dumalo sa budget hearing ng OVP dito sa Kamara. Maayos naman daw ang kalagayan ng kanyang ama na huli niya nakausap sa telepono noong Biyernes. He's okay. Nag-usap kami about politics, nag-usap kami about flood control, nag-usap kami about love life niya. Kamakailan lang ay sinabi ng defense team ni Duterte na not fit to stand trial o wala na sa tamang kalagayan para humarap sa paglilitis. May problema na raw sa alaala ang dating Pangulo na hindi na nakakakilala kahit ng ilang kaanak. Hindi na umuno na iintindihan kung bakit siya nakaditine at hindi rin daw makabuluhang makakalahok sa legal na proseso laban sa kanya. Kaya po na-defer ang kanyang supposedly confirmation of charges because of his health and medical condition? Sa tingin ko naman, merong mangyayaring hearing sa competency. So, antayin na lang natin yung mga experts. Both sides, sa ICC, sa prosecution, sa defense side. And I'm sure maglalabasan yung mga experts para sabihin kung ano yung problema. Bumisita rin ng VP sa Naga City kamakailan, pero mas pinili na lang daw niyang hindi na makipagkita kay Naga City Mayor at dating Vice President Leni Robredo. Nagdesisyon ako na huwag kami magkita para wala nang masabi ang mga tao. Biyaheng Japan naman ang busy sa abente ngayong buwan para dumalo sa pagtitipon sa Japan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Hindi na babahala ang Pangulo sa ikakasang trillion peso march ng iba't ibang grupo sa linggo, September 21, ayon po yan sa Malacanang. Pero babala ng palasyo, tutugon ang mga otoridad sa anumang bantang papagsakin ang gobyerno. Nakatutok si Ivan Mayrina. Unang linggo pa ng Setyembre na mag-abiso ang palasyo tungkol sa pag-alis ng Pangulo sa Biyernes para dumalo sa 80th session ng United Nations General Assembly sa New York sa Amerika. Pero anunsyo ng Malacanang kahapon, hindi natuloy ang isang linggo sana sa abroad ni Pangulong Bongbong Marcos at kakatawanin na lang siya ng Foreign Affairs Secretary. Kabubuo pa lamang ng ICI at ito'y dapat matutukan ng Pangulo para mas mabilis na pag-aksyon. Tutukan pa rin ano ba ang pangangailangan ng taong bayan, ang mga bilihin para mapababa at marami pang iba. Tanong sa palasyo, may kinalaman bang desisyon sa mga ikinakasang malawaang kilos protesta kontra katiwalian sa linggo? Hindi po nangangamba ang Pangulo sa gagawing protesta dahil alam po niya na ang magpoprotesta dito ay kakampi rin po niya, kakampi sa kanyang adhikain. Wala ring banta sa buhay at kaligtasan ng Pangulo ayon naman sa National Security Council. Pero babala ng palasyo, tutugon ng mga otoridad sa anumang bantang pabagsakin ang gobyerno. Wala tayong nakikita na koneksyon tungkol sa destabilization. Ang ayaw lang po ng Pangulo at ng administrasyon mismo at mismo ng AFP at PNP gamitin itong damdamin ng tao, sentimiento ng tao ng mga elemento na maaaring magpagiba sa gobyerno. Kabilang sa binanggit ng palasyo ang Independent Commission on Infrastructure na nagpulong na ngayong araw sa pangunguna ng chairperson itong si retired Justice Andres Reyes Jr. Inaasahan magtatalaga rin ng Executive Director ngayong linggo. Bukas naman ang palasyo sa mga panukala sa Senado at Kamara na isabatas ang pagbuo ng komisyon at ang paggawad dito ng mas malawak na kapangyarihan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Bago ang malawakang trillion peso march sa linggo, mauuna ng mga lampag ang ilang transport group laban sa katiwalian sa gobyerno. 3 araw ang ikakasang tigil pasada ng isang grupo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kung hirap mag-commute ang marami tuwing rush hour, maaaring hihirap pa yan bukas na unang araw ng transport strike ng grupong Manibela. Simula yan ng alas 5 ng umaga at tatagal hanggang Biyernes, September 19. May hiwalay na transport strike din ang grupong Piston sa September 18, simula alas 5 ng umaga rin.
Kung noon humingi sila ng dagdag pasahe dahil sa pagtaas ng presyo ng langis, ngayon linggo, ang pinoprotesta nila ay ang katiwalian sa gobyerno. May value-added tax na tayo na 12%. Hindi pa ba sila kontento dito? Tapos may excise tax pa na 6 pesos kada litro. Tapos napupunta lang pala sa korupsyon, napupunta sa luho ng mga kontraktor, ng mga taga-DPWH, ng mga district engineers. Humihingi po kami ng paumanhin sa ating mga mahal na mananakay. At the end of the day, para din po sa ating lahat ito. Hindi nila nararamdaman yung pagbalik ng mga counterpart sa gobyerno na dapat sana'y bumabalik sa mga driver sa anyo ng mga benepisyo, serbisyo, subalit tinanakaw lang ito at binubulsa ng mga tiwaling mga politiko. May libreng sakay naman ang gobyerno sa mga araw ng strike. Inatasan din natin ng LTFRB na tignan kung anong mga ruta at mga lugar kung saan makakaapekto itong tigil pasada. Babantayan rin ng pulisya ang strike. As much as possible po, wag humarang sa karsada para hindi po makaapekto sa traffic. At sana po, pagkatapos po ng rally ay tumulong sa amin na maglinis po ng mga kalat na maiiwan. So, sana po maging peaceful po yung ating mga rallies at asahan niyo po na magde-deploy kami ng sufficient personnel para po i-manage yung traffic. Isang paaralan na ang humimok sa mga guro nito na mag-asynchronous modes of learning muna mula September 17 hanggang 19. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Sinampahan ng reklamo ang dalawang dating engineer ng DPWH kaugnay ng paggamit nila ng peking driver's license para makapag-casino. Inihain yan ng Transportation Department at nakatutok si Oscar Oida. Sa Barangay Bulusan, iniimbestigahan pa ng Anti-Money Laundering Council ang duda ni Senador Panfilo Lacson na nalulonder o nalilinis sa kasino ang mga kickback ng mga binansagan niyang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Posible anyang nagsusugal sila roon para palabasing napanalunan sa kasino ang posibleng nakukubra sa mga proyekto kontra baha. Habang sinisiyasat yan, sa isang pag-amin muna kaugnay niyan, susubukang panagutin ang ilan sa kanila. Partikular sina dating DPWH District Engineer Henry Alcantara at dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez na umamin sa Senado ng paggamit ng peking lisensya sa kasino. Kasong paglabag sa Article 172 of the Revised Penal Code o paggamit ng falsified documents ang reklamong inihain ng Transportation Department laban sa kanila. Hindi po natin hayaan na lapastanganin ang lisensya po ng DOTR at ng LTO. The first time that we are running after yung gumagamit ng lisensya. They're equally liable under the law. Bukod kina Alcantara at Hernandez, sasampahan din ng reklamo ang iba pang binansagang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Ang pagkakaalam ko po, tinatapos na po. Bukas o makalawa, magsasampa rin po ang kaso, ang LTO at DOTR. Kung mapatunayan nagkasala, di hihigit sa 6 na taon ng parusang kulong at aabot sa 1 milyong piso ang multa. Iniimbestigahan na rin kung bigay nga ng kasino ang mga peking lisensya dahil pati nagbigay ay maaaring ireklamo. Sinusubukan pa rin naming hinga ng pahayag si Alcantara. Sabi naman ng abogado ni Hernandez na nakausap namin sa telepono, di pa nila natatanggap ang kopya ng reklamo. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Mabusisi ang pag-aproba sa budget ng gobyerno na dapat lang, hindi po ba? Dahil galing sa buwis na pinagpaguran ng bawat Pilipino. Tulad ng kaltas sa sahod at VAT na yan po yung dagdag sa presyo ng mga bilihin. Ang problema, halos bawat hakbang na pinagdadaanan ng budget nagiging pagkakataon din umano para maisingit o magsingit ng pondo ang ilang nasa gobyerno. Pagkatapos, sila rin umano ang kukubra ng porsyento. Himayin kung paano sa special report ni Maki Pulido. Saan nagsisimula ang korupsyon? Sa mga flood control project.
Sa NEP pa lang ba, Mayor? Oo May naman. nagbabantay ng contractor? Oo naman, meron na. Meron ng sabwatan ng mga contractors, pati mga DPWH. NEP o National Expenditure Program ang panukalang budget na inihahanda ng Department of Budget and Management o DBM. Lahat ng mga department at ahensya nagsusumite sa DBM ng mga gusto nilang proyekto at budget. Dahil may sabwatan umano ang mga politiko, DPWH at mga kontratista, dito pa lang daw nakakapagsingit na, sabi ng ilang civil society groups na nagbabantay ngayon sa budget deliberations. Yung ibang congressman or contractor na matatalino or mauutak, siguro ang gagawin nila ay para hindi mahalata na through insertion, sa NEP pa lang, isasama na nila yung project. Ang NEP isusumite ng DBM sa Kamara at dito may nagaganap umano ulit na hocus-pocus. Sa rules ng Kamara, kung pumasa na sa plenaryo ang isang panukalang batas, tulad ng national budget, hindi na pwedeng amyendahan. Pero sa Kamara, kahit pumasa na sa second at third reading, binigyan ng otoridad ang tinatawag na small committee para galawin ito. Ito raw ang ikalawang insertion. Ang small committee noong 2025 budget ay sina ako, Bicol Party List Representative Zaldi Co, dating chair ng House Committee on Appropriations, dating Marikina Representative Stella Kimbo, dating House Majority Leader Manuel Dalipe, at dating House Minority Leader Marcelino Libanan. Sa 2025 budget, ayon kay Navotas Representative Toby Chanco, si Zaldi Co ang proponent ng mahigit 13.8 billion pesos na flood control project sa iba't ibang distrito. May tawag si Chanco sa ilang paraan kung paano nakakapagsingil ng pondo sa budget. Ang parking at ang sagasa. Ay, yung parking po, Your Honor, is nakiusap ka dun sa district congressman. Yes. Umayag yung district congressman. Yung sagasa po, Your Honor, is wala kang magagawa sa ayaw mo't sa gusto. Mula sa Kamara, ipapadala ang panukalang budget sa Senado para sa panibagong round ng deliberasyon at pag-amyenda. Para mapag-isa ang House at Senate version ng budget, bubuo ng Bicameral Conference Committee. Sabi ni Chanco, hanggang dito may nagaganap na pangmamagic. Kaya makikita mo siyang insertion kasi siningit tapos pumunta doon sa ibang distrito na hindi naman request ng congressman. Kung pasado na sa Kamara at Senado, lalagdaan na ito ng Pangulo at tatawagin ng General Appropriations Act o GAA. Sabi mismo ng Congressional Policy and Budget Research Department ng Kamara, ang ending ng proseso nagiging higit na mataas ang budget ng DPWH sa GAA kung ikukumpara sa unang hinihingi sa NEP. Ganyan ang nangyari noong 2021 hanggang 2025. At nitong 2025 nga, halos 900 billion pesos na hinihinging DPWH budget sa NEP, naging mahigit 1 trilyong piso pagdating sa GAA. Sa oras na isang line item na, pwede nang simulan ng DPWH ang bidding para sa proyekto, na ayon kay Baguio City Mayor Benji Magalong, kadalasan ay moro-moro. Even before the bidding, alam na kung sinong panalo. Ang unang qualification ng mananalong bidder is sino ba ang pinakamalaking magbigay ng porsyento. Ang next na parameter, sino sa inyo makapagbibigay ng pinakamalaking advance. Iba't iba ang modus ng bigayan ng kickback. Pwede raw na ang contractor magbibigay sa proponent o politiko o kaya taga DPWH ang kokolekta para ibigay sa politiko. Can you tell us before this committee kung gaano nakalaki ang dinalang pera ni Sally Santos sa office mo? Mula po nung 2022, billion na po. Pwede ring ang politiko na mismo ang contractor o kaya ang taga DPWH, contractor na rin, kaya bibigyan na lang niya ng SOP ang politiko at babayaran ang nirentang lisensya ng construction company. Si Engineer Bryce Erickson po at si JP Mendoza, nagpapahiram na po sila ng lisensya sa akin. So ako naman po, nagtiwala po dito sa dalawa na to na humanap po ng lisensya na gagamitin po sa mga proyekto nila. Eh, iisipin ko po ba na isa pong opisyal ng DPWH na nire-respeto ay gagawa po ng ghost project. May porsyento rin ang congressman na pinaradahan ng inserted project na kung tawagin ay parking fee o pass-through.
Dahil sa hatian sa pera ni Juan, may mga ghost project o kaya substandard na flood control project. Dahil swerte na kung may matirang 30% para ipatupad ang isang proyekto. Maraming scheme kasi bulky yung peso. Kuminsan, ang gusto na ng funder is i-convert mo na deliver mo na into dollars o euros, kung anong denomination. Trivia time! Alam nyo ba kung gaano kabigat ang 1 bilyong piso? Ang bawat isang perang papel, tinatayang nasa 1 gramo ang bigat. Kung tig 1,000 piso yan, kailangan ng 1,000 piraso ng 1,000 peso bills para makabuo ng 1 milyong piso. Kaya ang 1 milyong piso, tinatayang nasa 1 kilo ang bigat. At ang 1 billion pesos, nasa humigit kumulang 1 tonelada. Talagang heavy gat. Ayon sa People's Budget Coalition, insertions ang pinalit ng mga nasa gobyerno nang tanggalin ang pork barrel nung panahon ng Aquino administration. Nagsimula raw lumobo ang insertions noong 2018. Yung pork barrel din, nakalista yung amounts. Yung insertions, hindi siya obvious. Sa ngayon, you really have to do like some forensic accounting. Ngayon siya lumalabas kasi nga parang lumabas yung lahat ng data. Para raw mangyari ang ganitong kalawak na korupsyon, ayon kay dating DPWH Secretary Rogelio Singson, sangkot lahat ng sangay ng gobyerno. Lahat sila involved. Lahat meaning legislative, Executive. Lower House, Senate, Executive. Let's face it. Liwanag naman, di ba? Nagtuturuan na ngayon. The contractor was the linchpin na pinagsama lahat yan. Kaya sabi ni Magalong, isa itong highly organized crime syndicate sa ating gobyerno. Tinuro niyang isa sa mga mastermind ay si Congressman Zaldi Co. Pamilya ni Co ang may-ari ng SunWest Inc., isa sa 15 contractor na naka-corner ng 20% ng total budget para sa flood control projects sa nakalipas na 3 taon. Dati nang sinabi ni Co na nag-divest na siya ng interes sa kumpanya. Hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Zaldi Co. Hirap na hirap pa silang banggitin. For some reason, di ko rin alam kung bakit takot na takot. Baka meron pa mas mataas sa kanya. Hindi naman basta-basta gagalaw yan. Nagulat naman daw si Co na nabanggit ni Magalong ang kanyang pangalan nang hindi sinasabi kung ano ang ginawa niya. Muli rin niyang itinangging nasa likod siya ng anumang katiwalian. Nabalitaan na raw niyang makakasama si Magalong sa Independent Commission na mag-iimbestiga ng flood control project. Pero nagsasalita na si Magalong laban sa kanya, patay sa chismis at haka-haka. Mahaba at masalimuot ang magiging investigasyon sa kontrobersya sa flood control projects. Kaya dapat maging mapagmatsyag sa ating pagbabantay sa kaban ng bayan. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Inalmahan ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang kontrobersyal na pahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na lahat ay guilty sa pagnanakaw at pagsisinungaling. Pero paglilinaw ni Cayetano na iba na raw ang konteksto ng kanyang mga sinabi. Nakatutok si Mal Gonzalez. As a people, hindi ako nag-finger point na, as a people, we're all guilty from vote buying, to cheating, to stealing, to lying, diba? Yan ang ibinahagi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa kanyang Facebook Live noong linggo ng madaling araw. Nang talakayin niya ang anyay labis-labis na katiwalian sa gitna ng kontrobersya sa mga flood control project. Importante repentance. Wala po talagang pagbabago pag walang repentance. Mabuti pag ang leaders natin ay humingi ng pasensya at nagsabing, nagkamali kami Lord. We've done evil. Forgive us at may change. Diba? Walang conflict yun po sa habulin kung sino po yung mga most guilty, middle guilty, least guilty. Kaya yung punishment po nandyan yan para hindi ulitin at gawin nung iba. Pero ang pahayag ng senador, kinontra ng nakababata niyang kapatid na si dating Taguig City Mayor Lino Cayetano. Sa isang Facebook post, sabi ni Lino, nakakagalit ang ganitong pahayag ng mga trapo, kaya nagre-revolusyon ang mga Gen Z at millennials sa buong mundo.
hindi raw likas ang magnanakaw, bumili ng boto, magsinungaling at hindi raw solusyon ng pagsisisi lamang. Hindi raw dapat inormalize ang katiwalian, kundi dapat labanan. Sinang-ayunan ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang nakababatang Cayetano. Aniya, may kilala siyang mga opisyal ng gobyerno na nagkasala at nagnakaw sa kaban ng bayan, nagsisi, nagnakaw ulit at nagsisi na naman habang nagdurusa ang taong bayan. Ang pagsisisi, lalo na raw kung walang kasamang karampatang aksyon, ay hindi umano makapapawi ng korupsyon at ibang maling gawain. Nilinaw naman ni Senador Cayetano ngayong araw ang kanyang pahayag na naiba ang konteksto sa ilang lumabas na report. Ang punto raw niya, hindi matatapos ang korupsyon sa pagparusa lang sa iilang individual, kundi dapat baguhin ang mismong kultura na nangungonsinti rito. Pinaka-guilty aniya ang mga nagnakaw ng bilyon-bilyon, pero hindi rin inosente ang mga piniling tumahimik lang at kumita mula sa korap na sistema. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Hindi na magagalaw ng 26 na sangkot sa mga maanomalyang flood control project ang kanilang pera sa bangko, pati ilan pang assets. Sabisa po yan ng freeze order ng Court of Appeals. Batay sa listahan ng DPWH, kabilang sa mga pina-freeze nito ay ang mga ari-arian ng mga dating DPWH engineers, mga diskaya at ibang kontraktor. Nakatutok si Joseph Moro. Sa hiling ng DPWH at Anti-Money Laundering Council o AMLC, naglabas na ng freeze order ang Court of Appeals sa 135 na bank accounts at 27 na mga insurance policies ng 26 na mga individual na nauna na nilang sinampahan ng reklamo sa Ombudsman. Dahil sa regulasyon ng AMLC, hindi kinilala ng ahensya kung kani-kanino ang mga bank accounts ng mga ito. Alam niyo na naman siguro kung sino sa mga yun ang maraming bank account, di ba? Ilan sa mga nasa listahan ng DPWH na pina-freeze ang ari-arian ay ang kinadating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, dating OIC District Engineer Bryce Erickson Hernandez, dating Assistant District Engineer JP Mendoza, Construction Section Chief John Michael Ramos at 16 na iba pa. Harang na rin ang mga bank accounts ng mag-asawang si Sara Rowena Diskaya o Sara Diskaya at Pacifico Diskaya II at Maria Roma Rimando ng St. Timothy Construction Corporation. Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders, Sally Santos ng Sims Construction Trading at Robert Imperio ng IM Construction Corporation. They will not allow the movement, transfer, deposit, withdrawal, and any or closing of these bank accounts that are covered by the freeze order. Meaning po, hindi talaga pwede na siyang galawin. Sa ilalim ng freeze order din, kailangang i-report ng mga bangko ang laman ng mga bank accounts. May isang araw ang mga bangko para i-report sa AMLC kung magkano ang laman ng mga ito. Iniimbestigahan din ng AMLC ang transaksyon sa casino dahil required sila na mag-report sa AMLC at mga transaksyon ng mula sa mga posibleng illegal na accounts sa ilalim ng bagong batas na Anti-Financial Accounts Scamming Act o AFASA. Ang freeze order ay kaugnay ng mga kasong graft and corruption na inihain ng DPWH sa Ombudsman at kung mapapatunayang guilty ang mga sangkot ay unang hakbang para mabawi ang mga ari-arian nila. Para naman doon sa ibang mga kontraktor at opisyal at mga tauhan ng DPWH na hindi pa nakakasuhan, ayon sa AMLC o Anti-Money Laundering Council, maaari pa rin nilang tiktikan kung may aktibidad ang kanilang mga bank accounts. Ang magagawa po natin dyan, we can still look into those bank accounts where funds are withdrawn, and the banks will have to file an STR, Suspicious Transaction Reports, to the AMLC. Doon po namin makikita kung yung account na yun ay nawi-withdrawhan. We can still look into those persons who withdrawn this amount. Kung sino yung nagwi-withdraw, kung anak ba yan ng contractor na nagwi-withdraw, malalaman po namin sa AMLC. Napakalaking step po ito. This is a major step in our road to make the people who did this accountable and to make sure that the people get their money back. Samantala, pinahintulutan na ni DPWH Secretary Vince Dizon na ibalik ang mga procurement activities para sa mga locally funded projects matapos na itong ipahinto dati. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.